Hello mga kasyapaw! At dahil nga malapit na namang dumilim ay kailangan na ulit nating magluto ng pang-ulam. Kaya tara na nga ni at samahan niyo ako magluto ng ginataang alimango na may kalabasa, alabitula ng syapaw. Ito na rin nga pala yung lulutuin natin. Buhay pangayaan mga kasyapaw. At syempre dahil takot masipit at nanlalabang pangani ito, ay sus na yan. Ayan at nagpatulong na nga ako dyan kay daddy na magtanggal ng mga tali. Pagdala nga ni kuya niyang alimango sa bahay ay sabi daw ay i-freezer daw agad. Ay kaso lang nga ni ay lulutuin na rin naman kaya wag na. Sabi nga dyan ni daddy ay puro lalaki nga daw itong dinalang alimango ni kuya. Ay sus na yan, maganda nga daw sana kung mga babaeng alimango kasi mas malaman. Ay awan ko baga dyan sa mga laman-laman na yan. Basta sa akin pagluto na at pwede nang kainin ay sinayaan. Pinakuluan ko nga lang pala yan mga kasyopaw sa tubig. At syempre dahil kalalagas lang nga ni sa nyugan ay sagana tayo sa nyug. Kaya tara at magata na tayo ulit. Naalala ko nga ni mga kasyopaw, siguro ay mga high school ako noon. Pag nagsabian si mama na malagas ng ganitong araw ay talagang natulong kami. Nag-uunahan nga kami dyaang magpipinsan kung ano ang gagawin namin. Meron dyaang taga-drive ng karita. Tapos syempre may ara-alala yung taga-kawit kaya yung iba kong pinsan natulong sa pag-ipon ng mga natalsik na nyug. Tapos alam nyo ba kung ano ang gawain ko noon? Eh di syempre ako yung pabigat doon sa karita at taga-sakay lang ako. Ay sus na yan. Syempre hindi mga kasyopaw, taga-sali ako noon ng nyug sa karita. Ayan at nyug talaga ang dahilan kung bakit baga nagralaki na itong braso ko na ito ay sus na yan. Pagkatapos ko nga palang magata dyan mga kasyopaw ay ibinahog ko na rin itong ibang sapal dyan sa mga manok. Ayan at sa kakakwento nga ninang kakakwento dyan ay aabutan na ng guling sa pagbalat ng kalabasa. At kagaya ng palagi kong ginagawa ay hiniwa-hiwa ko na muna yan bago ko binalatan. Bale, kalahati nga lang pala nitong kalabasa ang gagamitin ko sa pagluto. Hiniwa ko nga lang pala yan sa apat at pagkatapos ay tinanggalan ko na rin ang mga buto. Napatanong pa nga ako dyan kay Tita Neneng kung okay lang bang tanggalin lahat yung balat ng kalabasa. At sabi nga na ay laktaw-laktawan ko lang daw yung pagbalat. Ayan, at mabalik nga tayo doon sa kwentuhan natin kanina sa paglagas ng nyog. Pag natulong nga pala kami ay syempre may bayad yun. Ang binabayad nga sa amin ni Mama pag natulong kami ay 250. Tapos syempre tuwa-tuwa na kami nun at may dagdag baon na naman. Pagkatapos nga ning mabayaran ay grabe pa ang reklamo at pinanakit. Ay sus na yan. Ay paano baga naman ay mas malaki pa yung bayad dun sa nagdadrive ng karita kaysa sa aming mga taga-salya. Sino baga namang hindi magtatampo dyan ay kami ang pagod-pagod magparasalya ng nyug sa karita tapos yung driver nakasakay lang. Ayan at kung kailan naman baga rumalaki ay saka naman nagpara reklamo. Ay sus na yan. Buti pa baga inaral agad ang pag-drive ng karita at mas malaki ang bayad. Ay bayain na nga ni yan at samahan nyo na lang akong hilisin itong kalabasa ng maliliit. Ayan nga pala mga kasyopaw at pagkatapos ko nga palang hiwain niya ng maliliit ay hinugasan ko na rin dito sa lababo. Naghiwa na rin nga pala ako dyan ng sibuyas at bawang. Ayan at dahil naigayak na rin ang mga gagamitin sa pagluto ay ito na ang mga sangkap. Meron tayo ditong sibuyas, bawang, paminta at seasoning. Merong gata ng nyog, yung pinakuluan ko kanina na alimango. At syempre yung gulay na kalabasa. Tara na mga kasyopaw at simulan na natin ang pagluto. At dahil mainit na rin nga itong isinalang ko na kawa ay inilagay ko na rin itong gata ng nyog. Isa-isa ko na rin ngang inilagay itong bawang, sibuyas, paminta at seasoning. Hinalo-halo ko na rin nga pala yan mga kasyopaw para hindi naman magbuo-buo yung gata. Hintayin lang nga pala natin yan na kumulo. Nagdagdag na rin nga pala ako dyan ng asin. At syempre ay hinalo ko lang ulit yan. Ayan at nung kumukulo na rin nga itong gata ay inilagay ko na rin itong kalabasa. Abay tingnan nyo naman mga kasyopaw, pag hindi pa naman baga luminaw ang mata natin dyan ay habang ilalagay ko nga niya ay hindi na ako makapaghintay at gusto ko na agad kumain. Ay sige daw, makakain ng gayaan ng gayang hilaw. Ay sus na yan. Ito na rin nga pala yung alimango na pinakuluan ko kanina mga kasyopaw. Bali yung ibang medyo malaki ay hinati lang ni Bunso. Mas masarap nga pala kapag hinati kasi mas magiging malasa yung niluluto natin. Ayan, at tingnan nyo naman mga kasyopaw yung mga galamay ng alimango at napurutol na bagay. Paano baga naman ay natanggal na yung tali kaya ayan habang pinapakuluan ay galaw ng galaw. 30 seconds ko nga lang palang pinakuluan itong kalabasa at sunod ko na rin inilagay itong alimango. Ay sus na yan. At syempre, pagkatapos kong ilagay ay hihintayin lang natin ulit yan na kumulo. Hala sige, ilubog pa yan ng ilubog at nang magkandururog lalo yung siya niyan. Tinakpan ko rin nga pala yan dyan mga kasyopaw. At syempre, habang nakasalang pa ay nagawa na rin ako ng sausawan. Gusto ko nga palang sausawan ng alimango ay yung suka na may sibuyas, bawang at sili, tapos paminta. Ay sus na yan, talagang mapapatatlong damak ini. Ayan, at okay na rin nga ito mga kasyopaw. Ay talaga namang hindi mapigilan na hindi maghalo. Dururog na nga ni ang alimango ay dudurugin pa yung kalabasa. Ayan, at dahil luto na rin ay ito na ang ginataang alimango na may kalabasa, alabitula ng syapaw. At syempre, bago natin makalimutan ay dito na muna tayo sa mga nagpapa-shoutout. Yan, shoutout nga po pala kay Ate Myla Nunez Campo. Napakomment nga pala si ate nung nanood niya yung pagluto ko ng ginataang isda na may talong. Shoutout rin nga pala kay Ate Lerma Lucapa at sa anak ng si Kelly Vincent. Thank you po sa inyo sa palaging pagnood ng mga videos ko. Sana po ay hindi kayo magsawang manood kasi marami pa tayong lulutuin. Aba, at bago nga ni magkalimutan ay maghain na rin. Tara na mga kasyapaw, kumuha na rin kayo ng
pagkain at sabayan nyo na kaming kumain. Hanggang dito na lang mga kasyopaw. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!